Ding, ding, ding! Hello, hello, everybody. What's up, mga darlings? The Philippines premier drag Kiki Show is back for another fun-filled episode. Welcome to Breaking the Brand Season 2, powered by Kumu! We are live here every Thursday at 7:30 p.m. So please set your alarms and this will be your freshest source of Drag Race Kiki every week. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-screen record ng aming mga live stream at nagpo-post sa TikTok, sa X, at sa aming social media platforms yan. Sobrang naming na-appreciate yan. But we highly encourage everyone to please use the hashtag Brigading the Brand. So please today, if you feel like recording parts of this interview, you can share them on your socials. Please tag lang ang Brigading the Brand para mapanood namin or ma-repost, ma-share namin yung mga pinaposting nyo. Okay? Kagabi napanood natin ang episode 7 ng Drag Race Philippines Season 3. And sobrang saya ng episode na yun. I should say, it's one of my favorite episodes from Season 3, from having the Snatch Game, the very iconic Rusical, and then the Family Resemblance. This is the Twinning Challenge. Ito yung episode na natanggal ako nung Season 1. So very special siya for me watching it last night kasi the intervention. So syempre kailangan ang guest natin today very special din. So let's give a round of applause sa ating napaka-popular ang ating nag-iisang pop star Bench! Oy. Yan! Hi, Popstar Bench. How are you? Hello, thank you. Dahil nandito ako ngayon sa The Brand. Bakit naman naka-shades ka today? Kasi nagluluksa ako ngayon. hindi ko tanggap. My God. Oh my God. That lip sync is mine. Eme! Baka i-bash tayo, my God. Hoy! Oy, ang dami Pero ha. eme lang, ha? Oy, bumati ka muna sa mga Kumu viewers natin Oo. today. Hi, Kumu viewers. Hi kay Liza. Ayan, isa siya sa mga nasabihan ko manood. So, ayan. Nagluluksa talaga ako sa sobrang stress ko. Nalagas na yung kilay ko. Naubos ang kilay ni Popstar Bench. Naubos. Oh my God! Ang ganda! Dahil naubos siya, nag-Lady Gaga atake na lang tayo for tonight. For tonight. Video. Hi, Sister Bench. How are you? Alam mo, sobrang happy ko sa buong journey mo ng Drag Race Philippines. Hindi ako happy na natanggal kagabi, ha? Pero... Hindi, happy ka eh. Hindi, pero from the Twinning Challenge last night, did you expect na si BJ yung papasok dun sa challenge na yun? Actually, hindi. Ang nilagay ko kasi na dun sa twinning ko is yung papa ko. Hindi ko kasi alam talaga, hindi ko siya na-gets. Kasi ang briefing sa amin is, sinong beneficiary mo and sino yung contact person mo. So, nilagay ko yung tatay ko, tapos yung kapatid ko. Okay. So, ayun. Bilang miss na rin naman niya ako, ginib na sa kanya siguro talaga. And lagi ko siya nababanggit sa show talaga na, uupuan ko talaga to paglabas ko dito. Nami-miss mo na talaga siya. Oo. Sayang nga lang, hindi ko siya naupuan doon. Sa loob. Hindi mo siya naupuan dun sa... Oo. Hindi kami nakasegue doon ni Papa BJ. Hindi, pero ang pinaka naging comment last night is, I should say, ang ganda-ganda ni BJ kagabi. Yes! Sa episode, ang ganda ni BJ for real. Talaga. True. And feeling ko super successful ka doon sa makeover mo sa kanya. Oo, sobrang successful naman yon. Ayun nga lang, syempre, hindi tayo pinalad. Alam mo yung wini-wish na lang namin na sana walang umuwi that night. Pero, ayun, sobrang saya ko lang din noong time na yon. As in, wala akong na-feel na negativity. Lahat kami, nagbabanding-banding, pinakilala namin yung mga family resemblance namin sa co-queens ko. Ayun, so, super enjoy. Tapos, ayun, wini-wish namin ni Zimba. Actually, kami ni Zimba talaga. Saya nitong moment na to. Sana walang umuwi. Talagang, sana wala na lang umuwi. Laging ang sweet-sweet ng mga memories nung nung makeover challenge, no? Nag-start
niya ng season 2 eh. Kasi nung season 1, very nag-iinit din yung episode namin with Minty Freshes na parang gusto niyang mag-quit. Tapos ako yung dumating sa akin is yung long lost pinsan ko na wala akong masyadong relationship before the competition. Talaga ba? Oo, close kami nung bata kami. Pero nung pagpasok niya, hindi ko talaga siya in-expect. Kaya nga parang, sino siya? Parang gano'n ako. Hoy, Di ba, grabe ka! sabi ni Mama Pao si John Paul. Sabi ko, sino siya? Pero ako, kahit kapatid ko man or kahit sino sa kapatid ko or yung jowa ko man, hindi ako makaka-feel ng disappointment. Kasi lahat naman sila, hindi ako close talaga sa mga kapatid ko. Okay. Pero nung si BJ yung binigay, ay, pasabog. Talagang uupuan pero walang chance. Oo. Pero ayun, hindi ako naka-feel ng disappointment at all. Ang na-feel ko lang is pure love and ayun, pure love. Aww. Hindi, na-feel ko yun. Kasi pagpasok ni BJ kagabi nung napanood ko, naiyak talaga ako. Sabi ko, nakakatuwa na nakakakita tayo ng ganitong pagpasok pa lang ng klase. nanay tatay ni Maxi, iyak na ako ng iyak. Umiyak ka na nung time na yun. Oo, kasi syempre kilala ko din yung nanay tatay nila. As in, di ba, nakaka-banding din natin sa O-Bar. Lalo na kapag lasing na yung tatay ni Maxi, sumasayaw sa stage ng O-Bar. Yes! So, ayun talagang, tanginang swerte ni itong putang inang magkapatid na to. Pwede ba magmura? Oo, pwede. Pwede pala. I love it. Ayun. Bakit? Pero ito, hindi. Ang tanong ko ngayon, how did you feel na sa episode pa na kung kailan nandun si BJ, dun kayo na-eliminate or dun ka na-eliminate? How was that? Nung, syempre, nalungkot din si BJ, ay nabalitaan ko. Actually, hindi ko naman siya, parang, ayun nga, sabi ko kanina, parang, ang nafe-feel ko lang is so much love and joy. And ayun, parang go with the flow na lang ako. Ang saya-saya lang nung moment na yon. Parang nakita ko lang kay BJ noon na parang biniblame niya yung sarili niya. Parang nafe-feel bad siya para sa akin. Siya yung mas kinakabahan kaysa sa akin. Oo, nakita ko nga yung kaba niya. Pero ayun, okay naman ako kasi nandun naman siya sa tabi ko. At least, di ba, nung na-eliminate ka, kasama mo siya dun sa journey na yun. Baby, don't feel bad. Until now ba, sinisisi niya yung sarili niya? Hindi naman na. Oo, mas proud na ako sa kanya. Kasi ngayon, kabilang na siya sa House of Nicole. Anak na siya ni Precious Paula Nicole. Oo, so ito ang catch doon. So, jowa ko ngayon, jowa ko noon, pamangkin ko na ngayon. Di ba? Pamangkin kasi sister niya si Precious Sisters kami, di ba? Oo. Nakakaloka. Di ba pati boyfriend ni Ben naging drag queen na din talaga. So, hindi naman drag queen. Ang ano namin sa kanya is drag king. Drag king ang atake niya. Ang atake niya. So parang mga lalaki yung mga karakter na gagawin niya. Sa mga susunod na pag-drag niya is lalaki-lalaki na. So siya ang gangster na drag king, gano'n. Gangster na drag king. Oh my God, excited ako kasi si BJ, sobrang bait niyan. Yeah. Sobrang bait niyan. Although, nung mga time na nakilala ko si Bench, hindi kami close talaga. Nito na lang lately kasi nga ngayon lang siya nag-spend ng time sa amin. Yes. Tapos lumipat siya sa rampa. So, I'm very, very happy dun sa momenting ko kagabi. And congratulations, sis, kasi nung sinabi ko to kay Bench, nung parang sa mga viewing party sa amin, alam mo sis, yung mga time na parang feeling mo, dinadown ka ng show, or sinasabihan ka na parang you have to keep up, parang hindi namin nakikita yung totoong Bench na nakikita namin. Habang pinapanood kita nung nagpe-perform ka, hindi ko na feel yung mga sinabi nila. Parang wala. Narinig ko lang pero hindi siya totoo. Di ba nga? Hindi kasi, kilala namin kung sino ka. Yes, in fairness naman. So, yun naman yung importante. Yung kilala mo kung sino ka, kung ano yung kaya mong gawin. It's not how the show is edited for you. Diba? In fairness, ako wala naman akong pakialam kung ano yung kinalabasan ng mga edit sa akin. Pero alam ko, I did great on the show. Yeah. As in, pero hindi ko kasi pwede ikwento lahat. Diyos ko. Kung alam nyo lang, hindi kung kasi, tangina nyo, makabash kayo sa akin. Kung alam nyo lang. Affected si Ate Bench. Oo naman. Siyempre, kahit pa paano naapektuhan ako. Pero, shake it up na lang natin yan. Hindi, isa sa mga struggles mo dun sa show is yung mga outfits mo. Diba? Dun ka talaga naka-call out. Kasi ang galing niya sa challenge, yung hosting challenge, ang galing niya. Ang galing niya dun sa, ano pa yun? Yung sa Rusical. Ang haba ng moment mo dun. Talagang Joy Belmonte. Alaga pa, Brigitte. Joy Belmonte, Joy Belmonte. Diba? Nag-enjoy ba kayo doon, ha? Oo. Nag-enjoy kayo, ha?
Diba? Ang saya, ti! Ang ganda ng moment mo dun, pero lagi ka nababaril talaga dun sa outfit mo. Ano ba nangyari? Kasi nakwento mo rin dun sa show eh. I don't know. Parang siguro parehas lang tayo na nag-eksena. Sa'yo, napansin nila na parang wala kang branding. Ako naman, it's the outfits. So, hindi ko lang alam. Kasi kung hindi rin Sorry, ako sis, talaga. Sorry na sis. Okay. So ayun na nga, parang kinulang din siguro ko sa preparation. Siyempre, lahat naman kami. Pero hindi yun excuse kasi yung iba nga nakagawa ng bonggang outfit eh. Siguro kulang lang ako sa support system nung time na yun. Kasi may mga times na ako lang mag-isa nagbabato ng mga costume ko. Aww. Tapos, tsaka yung iba ko talagang damit last minute nang dumating. Like, ang papasok kami ng Friday, Thursday ng madaling araw, tumatakbo pa ako sa mga designers. So wala na tayong talagang time i-edit yung mga costumes ko. Totoo yan talaga. Oo. So hindi nyo alam kung gaano kahirap mag-drag race. Kasi True! papagawa ka ng outfit, syempre ang usapan ninyo ng designer, ito yung Yes. gagawin natin, maganda, ito yung kakalabasan yan. Pagdating, syempre hindi ka na makakapag-fitting ng araw-araw True. or ng every other day to make sure na... At dito ako pinaka-naloka. Kasi, ang nagastos ko is parang malaki. Mga 300 plus 100,000 pineso. Ganon. yan, oo. Naloka ako yung iba. Huwag Tinanong kayong ko, paloko-loko, mahal ang drag race, ha? Oo. Yung mga provincial queens, like si Kiana and Yudi Puta, like, ang gaganda ng mga damit nila, pero ito lang yung nagastos nila. Ay, putang ina. Pangit yung akin, ba't sa'yo sobrang ganda? Oo, ganun talaga. May ganun talaga siya. Like parang lalo nung season. Guys, hindi kayo pwedeng sabihin na parang, bakit di ka naghanda? Dapat alam mo na yan. Dapat alam mo Yes. sasali ka sa competition. Pinagpreparan mo na yan. Hindi siya ganun kadali. Kasi season 3 na to, pero na-experience pa rin yan ng lahat. And I'm sure kahit sila Maxi, kahit sila Oo. Kiana, they've been through some sorts of unpreparedness, 'di ba? Sa iba't ibang paraan. Pero naka-feel ka ba ng pressure nung nakapasok ka na syempre popstar bench ka na. Isa ka sa pinakasikat na queen sa O. You've also been Oo, performing thank for you. 10 years na. Kasi kung 12 years, 11 years. 11 years, 12 years na ako. Si Bench, kasabay ko yan na nagsa-start sa Malate before. Ano yung feeling mo no na ang taas ng pressure sa'yo? Actually, nung pumasok ako, parang hindi pa, ang pressure sa akin yung preparation. Yung pumasok na ako, parang, shit, eto na yun. Yung parang dream come true. Never pumasok sa isip ko na parang kinulang ako sa time na sa preparation. Basta, sabi ko, yung iba hindi bongga dito, pero ilalaban ko to. Kasi hindi ko na to pwedeng ayawan eh. Nandito na to eh. Bakit ko pa ayawan? Nandito na to. So, ayun, sinasabi ko na lang sa sarili ko, ay, shit, gagaling ko talaga. Todo mo lang sa Pero challenges. nung mga unang episode din talaga, laban na laban din talaga ako eh. True. Pero ayun, napagdadto ko, ay, hindi ginigive. Hindi ginigive yung moment. So, nung nakita ko, ay, kailangan talaga mag-e-enjoy ka. Like nag-table talk kasi kami nila Mama Pao na mga hindi nakita sa eksena. So, ayun yung mga advice talaga nila na kailangan nilang makitang mag-enjoy ako. So, ayun yung ginawa ko. Parang hindi ko siya tinake as a competition. Tinake ko siya as a parang naglalaro lang. Ganon. Hindi yung laro talaga na yung parang nilalaro ko lang yung Drag Race. Parang nag-go with the flow lang ako sa lahat ng eksena. Ganon lang. Actually, na-feel namin yun. Yun nga yung sinasabi ko na parang kitang-kita ko na nag-e-enjoy ka. Ginagawa mo yung best mo. Oo. Di ba sa mga confessionals, gagalingan ko na lang sa challenge. Gagawin ko na lang yung best ko. Kaya talagang nadedihado ka lang talaga dun sa looks mo. Pero yung performances na binigay mo sa amin, hindi mo kami binitin sa mga lip-sync performance mo. Grabe yung mga Give nyo na sa akin mo. yun, ha? Ano namang na-feel mo nung nakita mo si Angel? Kasi nga, di ba, very, very close kayo ni Angel. Isa yan sa mga nakshi-nakshi mo sa O-Bar. Oo. Alam mo ba na papasok sila? Oo, alam ko. Ang hindi ko lang kilala si Kiana. Alam ko na kung sino lahat. Like si Tita Baby pa nga, nakasabay ko sa isang desa. Ay, ang ginagawa mo dito, tita? Ganon! Sabi ko, nakakadera pa nun si tita, tsaka naka-wig, tsaka nakasuso. Pero nakapalalaki. Ay, Tita Baby, nagagawa mo dito.
Oh, Diba kamusta naman? ganong moment? Anong feeling mo nung nakita mo si Angel? Very, very close kayo, Eto, no? natatawa ako. Hindi ko pa nga siya nakikita, pero rinig na rinig ko na yung boses niya bago ako mag-entrance. Oh. Oo, talagang, siya yung, sa lahat ng queens, siya yung pinaka nangingibabaw na boses. Talagang, ang ingay-ingay ni bakla. Number 1 na talaga siya. Umpisa pa lang. So, ayun pagpasok ko nung workroom, sabi talaga ni bakla, yeah, that's my mom! Drug mother ko yan! That's my mom! Oh my God, my mother ko yan! Si bakla, kaya nung habang nalalakad ako doon, medyo natatawa-tawa talaga ako eh. Oo. Nakakatawa talaga si Angel. No? Yes. Talagang very unbothered, unfiltered. Lahat na gusto niya sabihin, sasabihin niya. Yes. Anong relationship niyo ni Angel? As in talaga, di ba na nag-start siya, ikaw yung parang ate-ate niya doon? Hindi ate, dito parang sa- ako yung tinuri niya talagang mother eh. Kasi ito yung story okay. niyan. So, ito, bagong pasok pa lang si Maxi sa O-Bar noon. So, lagi ko kasabay kasi si Maxing umuwi sa O-Bar, di ba? Kasi Tsaka si taga Mandaluyong, Valeria. oo. So, ayan, bago kami umuwi talaga, kakain muna kami dun sa may amin dun sa may court. Alam ko yan, Diba? nakakain na ako doon. Kay Aling Cora. Oo, ang sarap. Diba? Lahat ata kayo nadala ko na doon kay Aling Cora. So kakain muna kami doon. Kumakain kami ng ampalaya, tsaka pork chop, mga ganyan. So nabanggit ni Maxi, ay idol ko ng kapatid ko. Gagraduate na siya ng high school. Sabi ko, talaga? Oo, bet na bet ka niya talaga. Kasi nababalo siya sa'yo. Sabi ko, papuntahin mo sa O-Bar. Kinabukasan, dinala. Tapos, Dinala agad ni Maxi. Tapos yung reaction daw sa akin ni Angel, naloka siya sa akin, ay, iray pala si Mama. Parang nung una niya ako nakita, ay, Diyosa ni Mama, sobrang puti, sobrang payat, mangkinis, yung short ko daw noon, sobrang igse. Like, kita na daw yung kukot ko, pero pasabog kasi makinis. Pero yung ugali ko daw, sabi ko, Hoy, Red, putang ina mo, pumunta ka dito, magre-rehearse pa tayo, di ba? Ganon. Naloka daw siya. Na-culture shock siya sa akin. Pero after nun, nak, ganyan-ganyan lang yan. Ano kailangan mo? Audition ka ha. Di ba? Pinag-audition natin siya. Ang audition niya nun is, yung pinang-audition niya is Toxic ni Britney Spears. So, yun, natatandaan ko pa. Tapos yung nakapasok na si Angel. Nakakatuwa naman, di ba? Na makakasama pa si Angel, yung drug daughter mo sa loob ng competition. Hindi ko rin talaga in-expect na sasali si Gaga. Ako din hindi ko rin in-expect, sabi ko nga sa kanya. Ang alam ko lang talaga si Maxi. True. Kasi nag-uusap talaga kami ni Maxi about dyan eh. So ngayon, anong masasabi mo sa season? We only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 queens. Sino sa'yo ang top 4? Siyempre, top 4 para sa'yo? Ang gusto ko si Maxi. Siyempre, ko. Oo, siyempre, na-akshay ko yun. Give ko na siya. Oo, Lakshi Angel, galingan mo ha. Tita Baby. Si Zimba. Ay! Siyempre! Siyempre, pamangkin ko Pamangkin yun. mo yun eh, di ba? Oo, pamangkin ko yun si Zimba. Zimba, come here. Si Zimba. Si Kiana, bakla, pinauwi mo ko. Di ko give sa'yo. I love you, Kiana. Kamusta kayo ni Kiana? Are you friends? Oo, super close kami. And siguro dahil parehas kaming Leo, nagkakaintindihan kami. Oo, mga Leo sisters kami. Si Angel, si Kiana, tsaka ako. Pare-parehas kaming Leo. Okay. Kagabi magkasama kami ni Kiana. So, si Bakla super maoy. Parang siya talaga yung totoong super enga. Dapat siya talaga yung ka-twinning ko. Twinning kami, super enga talaga siya. Super enga siya kagabi. Yes. At saka, ano masasabi mo sa mga antak moments si Kiana na parang super warla-warla siya, ganyan. Buti hindi ka nakikipagsabayan. Nakakatawa. Nakakatawa. Nakakatawa lang, ako. te. Oo, siyempre, di ba tayo, parang kapag may napapanood tayo, ala, si Bakla, ganyan. Nakakatawa lang, di ba? Aliyo. Di ba? Awayan ko din sila, Kapag malala na yun, kapag totoo na, kasi hindi ko na-feel na totoo yung ginagawa ni Kiana na pang-ookray niya eh. Parang nanlalaro lang din si Bakla. Ala, si Bakla nanlalaro, ganon. Ganon lang yung eksena, te.
Oo. O hindi kasi kami sa over, pagka kami nagiinuman niya nila Ate Besh, ganyan din kami. Ala si Valeria, ayan tinaman. Alasing na si Valeria, pagtitripan niya yan si MC. Di ba? Ala, ayun na. Totoo. Kulitin mo na, si Didi lasing na. Laruin mo na. Itago mo yung damit ni Didi. Oo. Oo, tinatago ng mga bakla yung damit ni Didi. So kapag uwian na, si Didi, asan yung damit ko? Ang nasisi yung PA. Tapos meron pa eksena kay Didi, nawala yung tsinelas. Umuwi ng naka-dancing shoes. Galit na galit siya. Yung tsinelas niya pala, nasuot ni Precious. Oo. Nawawala yung chinelas si Precious, susuotin yung chinelas ni Didi. So si Didi, uuwi, magna-drive naka-dancing shoes. Nakakatawa! Oy, grabe, yun yung mga moments natin sa O-Bar. Oo, mga happy moments talaga. Mga backstage moments. Si Bench kasi, nakilala ko to sa Malate. Yes. So, nagsa-start akong mag-perform sa Red Banana. Si Bench, dancer na talaga siya. Tapos nauna siya mag-audition sa akin. Tapos Lady Gaga yung pinaperform niya yung peg ko. Lady Gaga talaga. Oo, kasi di ba idol mo si Lady Gaga talaga? True. Yun kasi yung time ng Bad Romance. Yes. Yan yung mga paparazzi. Yan yung mga... Born This Way. Born This Way. Yan yung mga usong-uso nung panahon na yun na nag-start kami. Tapos kasama mo sino to? Si Angel. Angel Boxing. Angel Boxing. Hindi ba? Hindi na ba? Ano ba? Angel Santiago naman. Angel Santiago pala, sorry. Pero mas bagay yung boxing no? Give na natin, Angel Boxing! Oo, sister naman natin siya. Oo. Si Angel Boxing. Tapos yun, lumipat na siya sa O-Bar. Ako, nagstay muna ako sa Red Banana ng mga 6 months, 5 months. 6 months. Bago ako lumipat ng O-Bar. Tapos nung pagpasok ko ng O-Bar, siya na yung ate-ate doon. Tapos binuo kaming Divets. Yes, totoo. Diba, tatlo tayo? Si Rika, yung isa sumalangit na yung sister naming, taga-probinsya din, taga-Jensan. So, Butuan. Butuan pala. Butuan. Tapos nag-Manila siya, nag-audition siya sa O-Bar. Tapos kami dalawa na ni Bench yung natira. Pero nung time na yon, struggle yun sa akin kasi baby queen ka. So pag pumasok ka, kailangan patunayan mo rin yung sarili mo. Hindi ka bibigyan agad ng mga solo-solo. Ang daming queens nandyan, si Katkat, si Eva, si Precious, si Bernie. Sila yung mga, yung mga A-lister Sila yung mga magsosolo. Tapos kami, pang grupo, pang backup. So sabi, gumawa kayo ng grupo. Ang pangalan ninyo, Divets. Divets yung... Ito, meron. Ayun. Yan. Divets yung pangalan ninyo. So ang kailangan nyo gawin, bumuo kayo ng mga girl group. Oo. Ako, hindi ako magaling sumayaw. I mean, sumasayaw naman ako, pero hindi ako magaling mag-pop star, dance ng mga step talaga na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga ganyan. Hindi ko carry yung ganon. So, si Bench yung nagko-choreo sa amin. Yes. Kumbaga, ako yung choreographer. Pero siya naman yung mga nakakaisip ng mga, ito yung gagawin natin. Ganyan, mga concept, mga hindi outfit. pa sikat yung Little Mix noon. Parang naalala ko, tayo ang pinakaunang drag queen na gumawa ng Little Mix dito sa Manila. Sa Manila, sa Philippines. Pero, ano yung pinaka fondest memory mo nung nagsa-start ka sa O-Bar? Ano yung pinaka nami-miss mo sa O-Bar? Kasi ang dami, lagi na pag-usapan natin ni Angel, kahit ni Precious, nung tayo na nandito siya, nila Maxi, yung mga moments natin sa O-Bar. Ano yung mga favorite mo dong parts na Actually, yung dati, yung pre-pandemic. Yung backstage, no? Oo, yung backstage eksena, yung bigla na lang habang nag-makeup si Precious, umpisa niya na, pagod na kayo? Bigla na lang sasabay, Mama Eva, pagod ka na? Oo. Gago, sumasayaw ako, gaganon lang si Mama Eva, Sumasayaw ako, kat, gano? Bench? Oy, gaga, hindi pa ako pagod. Oo, second set, magtitingin na lang kami ganun. Parang pagod ka naman, girl. Tapos hanggang sa lahat magsasayawan na, gano'n. Tapos lahat kami, party na kami. Party. Masaya na kami. Tama na to, mga bakla, makeup na ulit, gano'n. Masaya talaga yung before pandemic, as in. Pili ko hanggang ngayon naman kasi minsan di ba may mga moments pa rin tayo backstage. Bongga pa rin naman ngayon sa pero ngayon kasi parang more on okrayan mga bakla, ganda-gandahan. Pero give ko naman sa kanila yun. Oo. Ganda yung mga yan, Diyos ko. Fantasy nila yun Oo, fantasy nila yun. Ibalik ka natin yun, yung moment ng oy. Isa pa yung napaka-iconic na moment mo nung Yes! Yung TikTok challenge, yung branding challenge. Oo. Paano mo nabuo yun? Nung una, nagda-doubt ako kasi nagawa na nga ni Precious sa season 1. Pero sabi ko, hindi So,
ginagawa lang naman to ni Precious ng oy, 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 ng ano lang ganyan. Bakit hindi natin gawing kanta? Ganon. So, ayun, pumasok na sa isip ko, shit, ganito, ganyan, nagpatulong ako shoutout kay Jebromel, yung DJ natin sa O-Bar. So, siya nag-mix nun. So, nirecord ko lang yung kanta ko, gumawa ako ng konting lyrics. Come on everybody, have some fun. Oy, 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 oy. I-play nga natin kasi nakakatawa talaga yung girl. Kasama mo pa sa video si Precious at saka si Barbie Ngot. Si Barbie Ngot. Yun yung original na oy, 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 di ba? Oo. Ito naman yung storya niyan kaya nandun si Barbie Ngot. Si Barbie Ngot kasi Barbie Ngot talaga. Barbie Ngot Forteza. So sikat na sikat talaga siya sa mga Miss Gay pang Kalawakan. Oo, lagi nagte-trending yung mga videos niya sa Facebook, sa TikTok. Sa kanya talaga nag-originate 'yon. As in ayun ang ano niya, swimsuit talent niya. Pero ang tugtog talaga nun Albatross. Kaya ko tinawag na oy 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 kasi yung mga tao, sinisigaw nila, oy, 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 oy. Talagang proud pa din ako doon sa oy, oy, oy. Iconic Like, nung nilabas yun, talagang may nanghihingi. Gumawa ka naman ng lyric video, please. Lyric video eh. Oo, te. Ang lyrics lang naman, oy, oy, oy. Oo, te. Playtime, kaya natatawa ako, lyric video daw. Wait lang, hindi ko pa na-share. Kaya, di ba, kay Barbie Ngot siya nag-umpisa. So, sobrang aliw ko kay Barbie Ngot. Pre-pandemic pa to, di ba, alam mo yan. Kada magbabawing kami sa stage ng O-Bar. So, kapag time ko na gumawa ng eksena, yan ang ginagawa ko. Di ba? Actually, ikaw ang nauna kay Precious na mag-oy, diba? oy, oy. Mag-oy, oy, oy. Tapos yung mga tao talagang, oy, 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 oy. Tapos ayun. Baka naman mag-oy, oy, oy ka pa ngayon, ha? Hala, gago! Oy, 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 oh, gago, gago. Oh, alam niyo na kung gaano siya katangkad, hindi siya kasya sa screen. Oo, dati kaya ko yan na 80 times. Puro layback lang, ganon. Nakakatawa. Oh my God. Ikaw talaga yung oy, 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 queen. Oy, palakpakan naman natin si Ben. Sure that oy, oy, oy. Di ba? Thank you so much, Batch Queen. Also, batiin natin si Zimba. Nandito si Zimba nanonood. Hi, Zimba. Si Zimba. Halika dito. Zimba, halika baka dito. naman umay Halika. Baka naman mag-body pa si Zimba. Oo. Dito yung totoong katwining ni Simba. Oo. Eto, totoong Zimba din. Bading ding ding. Oy, bading ding ding. Oy. Hindi kita. Okay. Sa susunod, meron ka na talagang live studio audience, diba? No? Manifest natin yan. Yung manifest natin yan. Oo, yan talagang parang talk show talaga na parang no? Magandang brigading, mga ganon. Parang ganon. Magandang brigading. Para magandang buhay, di ba? Magandang brigading. Ngayon naman, we proceed, isa sa mga favorite segment namin to. Dito ka talaga namin mas makikilala, Popstar Bench. Kasi sobrang iconic ng segment na to. Ang tawag dito ay Say Mo. Say Mo. May papanoorin lang tayong mga videos or photos dito sa ating TV screen. So, and then, sasabihin mo lang kung nakatayo, kung masaya ka or agree ka dun sa nangyayari sa video. Nakatayo. Pero kakanta ka naman ng nakaupo kapag parang, or parang, kasi yung time na yan, medyo malungkot ako dyan, or hindi ako masyadong happy, or may pinagdadaanan ako niyan. Okay, sige. Okay, game. Let's go to our first laban video. Yan. Sige. Hala, kinakabahan ako dito, ha? Ay! Oo nga. Bar. Ay, maganda ako dyan, 18. Favorite ko yung picture ko dyan, Sobrang dami ng queens ng O-Bar, True. no? Ang dami na nga namin dun,
Buti nga lang, nag-drag race ako eh. Ang dami hindi, I love, nami-miss ko mag-O-Bar, to be True. honest. Ako din. I love that time. 18 years na ang O-Bar, this year ba yan? Or Last year pa yan last actually. year pa to? So alam ko going 20 na ata this year. Last year ba yan? Parang last year pa Or yan. last year pa to? 23 ba? O yan, so last year going siya. 19 na this year. O-Bar is the biggest drag club or party place dito Grabe, sa magdadalawang dekada Philippines. na. And I'm very, very proud na most of my years as a drag artist, I spent it sa O-Bar. Oo. I Ang spent... dami natin natutunan sa O-Bar. Yes, super. As in, nag-spend ako ng 10 years sa O-Bar. 10 years. Gaano ba kalala yung yung culture natin sa O-Bar? Paano tayo na disiplina? Kasi sobrang importante nun eh. I think parang yung disiplina sa atin ngayon dati is yung parang yung way ng pagdidisiplina sa atin ng mga magulang natin, yung parang kailangan ma-experience mo yung pagka-terror. Hindi ko naman sinasabing terror sila doon. Pero syempre, kailangan mo ring kagalitan ng very light para ma-motivate ka na, ay shit, gagalingan ko, magpapa-impress ka talaga. Kasi nung time na yon, meron kaming creative director, si Sir Rupert. Yes. Sobrang napakagaling nung artist na yon. Yes. Siya yung nagbabantay. So every Mahigpit talaga. every day, every performance day, meron kaming rehearsals. Yes. Tech run. Tapos meron pa tayong run through. Yes. Tapos may show pa. So every day nagtatrabaho kami sa O-Bar. Papasok kami ng 4 o'clock, 5 o'clock. Magre-rehearsal kami. Minsan alas 3. Minsan alas 3 pag may event. Tapos magra-run through tayo ng 11. Hindi mga 11. Mga 10. 8 p.m. Ayan, to 11 p.m. Kasi pinauulit-ulit talaga yung mga production kapag may mga isang nagkakamali. Talagang ganun talaga Ganun talaga ka As in, busisi. yung parang nagagalit na yung director namin to the point na, ulitin nyo na nga. Ayusin nyo na. Pero hindi naman siya personal kasi kinailangan din natin yun eh. Tingnan mo naman. Yes. Yung mga pinakamagagaling nating drag queens today. True. Season 1 winner is from O-Bar. Yes! Season 2 winner is from O-Bar. Bench is from O-Bar. I am from O-Bar. O, diba? Malay nyo yung season 3 is from O-Bar din! Malay natin, hindi Oo. tayo sure. Hindi mo... Or malay mo, ay hindi, wala, saya. nga. Or malay mo, di ba? Oh. Oo nga eh. Oh. Hala, Oh. baka maano ako Malay dito. mo. Hala! So, ito na nga. I would say dito sa picture ng 18th anniversary ng O-Bar is dahil lahat kami dyan nakatayo is nakatayo! Yes! At ang O-Bar ay hinding-hindi Uber! Yes! Hoy, ang O-Bar, institusyon na yung O-Bar na yan. Yes, as itaas in. ang bandera ng O-Bar, yes. Oy, kasama pa yun sa lyrics mo. Ang ganda-ganda ng lyrics mo. Representing blue, white, pink, and letter O. Oh, yes. I love it. I love it. You're very, very, very proud ako na nag-O-Bar ako talaga as in. Oo, give. Give. Give natin sa Ano O-Bar na yung yan. next natin dyan? Next photo na natin. Baka iba na yan, ha? Oh my God, nalito ako. Nasaan si Popstar Bench? Hala! Nasaan si Sarah G? Hala! Di ba? Ano naman sa'yo mo kay Sarah G dito? Kay Sarah G. Kasi ikaw yung nakikiselfie sa kanya eh. Sobrang ganda niya. Kailan yan? Kailan yung time na yan? Parang photoshoot to I think eh. pre-pandemic din to, parang bago mag-lockdown. Oh. Parang January 2020 ata to. Kami dalawa ni Precious. Parang na-invite kami para mag-shoot ng VTR nila para sa concert nila sa Unified. Okay. Unified concert nag-duet nila. Yung duet ni Regina at ni Sarah G sa concert nila. So, ayun, na-invite kami ni Precious. Naalala ko, inatid pa kami ni Teacher Rio. Si Teacher Rio, Yes. teacher natin sa O-Bar. Kasi wala kaming mabook kasi ang traffic. So, ayan, nandiyan lang naman sa may Kapitolyo. So, ayun, nagsayaw-sayaw kami Nung ng time na to, tala. na-invite ka kasi isa ka sa pinakaunang Yes. nagpasikat. Or ikaw lang talaga yung nagpasikat ng Actually, tala nung una sa nga, Kabaklaan. hindi ko nga alam na ako pala yung nagpasikat nung tala eh. Yung time na yon na parang nagkakaroon ng debate sa Twitter. Wala akong Twitter that time. Nagkakaroon ng parang debate sa Twitter kung sino talaga nagpasikat ng tala. So,
Sinend lang sa akin na talagang ang daming nag-aano sa akin. Hindi, si Ben siya nagpasikat ng tala. Ang dami nagsasabi na hindi raw si Sarah G ang nagpasikat ng tala. Kinanta niya lang daw, ginawa niya lang daw ng music video. Pero si Bench, ginawa niya gabi-gabi sa O-Bar. Yes. Sumikat sa mga bakla hanggang sa Yes. lahat, nagsayaw na ng tala. Noong una parang hindi ko pa ginigive, uy, bakit sila nag-aaway dahil sa tala? Pero, nung time na gumawa na si Sarah G ng video with teacher Jercel Paate, with other G-Force, nagpapasalamat siya sa pagsikat ng tala, and then, na special mention ako. Oo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi talaga sisikat ang tala, may ganun pa siya. Yeah. So, kinlame ko na. Kinang ina nyo, ha? Akin yan. Nakakaloka, there was a time sa O-Bar na kapag si Bench nagpiyesa ng hindi tala, as in ang piyesa niya siguro Lady Cher, Gaga or Lady Cher. Gaga, yung mga tao magsisigawan ng tala, tala. As in Yes, talagang, kung talaga. ikaw yung susunod, medyo mababastusan ka ng konti. Oo. Kasi talaga parang, teka lang, ako na yung susunod. Tapos nakapwesto na kami sa gitnaan. Yes, yung mga oo, tao. naka-preset na. Tala, tala, tala. Tapos si Bench sisilip siya, mga putang ina niyo mamaya. Totoo! Oo, di ba? Totoo, te! Meron din times na parang napapagod na ako magtala. Alam, paano naman yung drug ko? 'Di ba? Parang, paano ko maano yung drug ko? Bigla na lang papasok yung bouncer. Bench, magtala ka daw. Request ng mga tao. Ano pa nga ba? I-give, syempre. Pero paano nakatulong sa'yo itong pag-impersonate? Kasi syempre, di ba, parang hindi madali mag-impersonate and hindi rin lahat kaya mag-impersonate, lalo na sa O-Bar. Or nung time namin na wala pang drag race, syempre kami lang naman yung nagtutulungan para ma-improve yung drag namin and yung art namin. Si Precious, yan magaling mag-impersonate. Sila Kat, sila Bernie. Tapos kami naman nila Mama Eva yung pagdating sa drag, nila MC. Paano naman nakatulong sa'yo yung pag-impersonate na ma-discover mo yung sarili mong drag? Sobrang laking tulong kasi, tiga mo, kung ngayon, nandito na ako, di ba, sa drag race. Kung hindi dahil sa pag-impersonate, hindi rin ako syempre makikilala kung hindi ko in-impersonate si Sarah G. Hindi rin siguro ako naging icons ng mga drag queen. Sorry oy baka mayabang ako dun Hindi rin ako okay siguro lang. hindi rin siguro ako naging kilala noon as the best Sarah G kung hindi dahil sa pag-impersonate ko. So ayun, sobrang laking tulong niya sa akin kasi nakaipon ako. Dati nakapagpagawa ako ng kalahati ng bahay namin. So, ayun, marami siyang naitulong sa family ko. Hindi, tsaka pagdating... We love you, Sarah G. Ako na daw yung ginagaya ni Sarah G ngayon, sabi sa Twitter. Hindi, kasi pagdating ng Pasko, pagdating ng mga Burmans or pag mga racket, iyan, unang-una talaga yun si Bench. Sila Precious, sila Bernie, sila Kat, pagdating sa mga impersonation. Kasi di ba yan yung lagi nating hinahanap pag mga racket? Yung pag-impersonate kasi is parang ano siya pangmasa. Pangmasa kasi siya kasi minsan kasi may client kami na puro matatanda. Ang hinahanap nila is yung mga oldies na, di ba? Alam mo yan. Sila Tina Turner, sila Cher. So, ayun yung kaya naming offer sa kanila. Na, kunyari, ako ginagaya ko si Cher, ikaw ginagaya mo si Diana Ross, ginaya mo rin si Elizabeth Ramsey, di ba? Elizabeth Ramsey. Oo, Elizabeth Ramsey sa gig namin. Oo, may racket kami dati nag-Elizabeth Ramsey ako seryoso. Yes. Nakakatawa. Kaya ako nag-Elizabeth Ramsey sa Snatch Game kasi nga, okay, kaya kong gayahin yung mukha ni Elizabeth kasi Ramsey. yung pinaka-face niya. Na Tagalog na Pilipino kasi. Nakakatawa. Yes. Ayun yung mga edge namin siguro, mga impersonators. Pero feeling ko, hindi lang naman talaga siya pang masa lang. Kasi may mga big time, may mga big events din talaga na ang hinahanap talaga. Pero yung yung mga big times na hindi fan ng drag talaga, pero mas ano sila sa di ba? Yung iba, yung parang mas hook sila sa, ka-face yung sa artist, niya. yung kamukha. Nabibilib sila sa, ang galing kamukha niya, kagalaw niya, noon, pero ngayon kasi sobrang laki na ng fandom ng mga drag queens ngayon So, noon yun noon, bago pa dumami yung mga drag queens. Oo, totoo naman. May message ka ba kay Sarah G? Nakakausap mo siya? Kapag may chance na magkita ko, parang uli ko siya nakausap nung concert niya, nanood ako. So, ayun. Kamusta yung usapan niyo? Ano pinag-usapan niyo? Nag-thank you lang ako sa kanya. Kasi nung time na nasa ospital si Mama,
nagsasuffer siya sa cervical cancer. Nakahingi tulong sa kanilang mag-asawa. Yes. Si kay Mateo and thank you rin sa Popsters and kay Sir Bang Pineda sa pag-reach out kay Sarah Geronimo for me. So, ayun, para sa nanay ko. At naibalita ko pa yun sa nanay ko. Ayun na yung pinakahuling ngiti na nakita ko sa nanay ko nung minention ko yun sa kanya. Yes. So, ayun, parang nagbigay siya ng tulong sa amin nun, ng financial na tulong. Ayun. True. So, ayun na pag-usapan namin yun and then meet and greet yun ng concert, Jay. Pero eto, bago namin mapag-usapan yun, kasama ko si Kevin, yung boyfriend ni Precious. So, ayun. Nakapila kami sa meet and greet. Like, nagulat ako, mahaba pa yung pila. And then, nakita niya ako, Bench! Ikaw pa yan? Ganon kaliit yung boses. Bench, ikaw pa yan? So, yes po ate. O, syempre, forward agad. O, dyan na kayo. Bye-bye. Bawal mag-selfie sa kanya. Like, parang yung meet and greet, dapat sa kanila manggaling yung pictures. So, ako pinayagan. As in, ay, bawal po mag-selfie. Mga ano nyo, talagang hinaharang, inaano yung cellphone ko. Sabi ni Sarah G talaga, okay lang yan. Si Bench yan. Hindi nyo ba alam, siya ang nagpasikat ng tala. Oo, tapos, yes, sinabi niya yun nung meet and greet namin. Tapos, ayun, selfie kami. Itong bagong tala, bagong version ng tala, ikaw na bahala dito. Parang gusto niyang pasikatin yung bagong dance steps ng tala. Pero nakakapagod kasi yung step na yun. Bagong step, mas mahirap. Hindi naman mahirap. Siguro kapag na yung parang, ang tawag doon, muscle memory mo na siya. Kasi parang meron ka ng laging ginagawa dun sa original na tala. Tapos biglang babaguhin mo. Baka mag-iba yung steps. Pero I think, it's about time na para sumikat yung... Ganyan ba yung bagong step? Yes. Tala, tala, tala. Pero maganda, dancehall kasi yung step. Oo, kapag nasayaw ni Zimba yun, perfect din. Oo, perfect ni Zimba yung mga ganyan. Dancehall, mga hataw-hataw. Ganyan talaga yan si Tita Bench. Gusto niya yung mga sayaw-sayaw na mga pasabog, yung mga sobrang hirap. As in, hingal-hingal. Rehearsal pa lang talagang pawis na pawis si Bench. At talagang, grabe, ang sarap magpapawis, no, sis? Ganyan yung thinking ko. Oo. Rehearsal kami, talagang si Bench, lapot na lapot. Talagang, grabe, ang sarap mag-rehearsal. Pero hindi mabaho tignan. Hindi mabaho. Maputi, makinis. Oo, parang ang sarap pa nga ako tignan nun eh. Kahit yung pawis na pawis ka na, lalo ka nag-glow sa malayo. Tapos pupunas ka ng ganyan. Okay. Masarap tignan, ganon. Yes, fantasy, laputation. Ito, I just wanna say, like, for real, ikaw talaga yung Sarah G, Popstar Bench. Talagang iconic. Ikaw talaga, iconic talaga yung ginawa mo. Kasi, ano? Kung merong Beyonce, Precious Paula Nicole, meron tayong Sarah G, Popstar Bench. Yes. Sa Pilipinas. Thank you. Diba? Iconic. Kaya talaga ang taas na ng expectation no? Oo. Hindi ko rin talaga in-expect yun. Parang siguro ganun nga talaga. Oo, ganun talaga. Oy, agree ba kayo doon? Mag-comment kayo dyan. Ano to? Mag-comment kayo. OMG, treasure chest. Oo. Ay, nag-chat yung nanay ko. Hi, Nak. I miss you. Tita. I love you. Hello, Ma. I love you. I miss you po. Diba? See you tomorrow. Pero bago yon magko-comment muna ako. Hindi mo ba natin natanong kung nakatayo nakaupo yung si Sarah G? Yes. So, kami ni Sarah G is nagatayo. Yes. Nakakatawa. Julia Barreto din, no? Ang galing. Okay. Next photo na tayo. Or video. Ay! Shit, rain on me. Hey. Alright. Hey. So ito, ano ba to? Nakatayo or nakaupo? Feeling ko that time nakaupo pa. Nakaupo. Ang taba ko kasi dyan, te.
Tsaka. Oo nga, Tsaka, medyo big girl ka hindi dito. kasi yung time na yun, kababalik lang namin ng, di ba, nag-pandemic. So, kababalik lang natin sa sa mga bars Perform. yan. Oo. Tapos after yan, Diyos ko, pinupulikat talaga ako sa bahay. Oo. Pero, in fairness naman, kahit ng mga time na yan, marami pa rin yung tips. Parang yung mga tao, excited talaga sa makita ng live na drag performance sa O-Bar. So, ayun, pasabog pa rin yung tips. So, parang nakatayo na din. Nakatayo! Wait, di ba, nung una kita nakita, ang unang pangalan mo ay Bench Gaga, di ba? Parang Hindi. Hindi, pero yun yung Bench lang. yun yung tinatawag sa ng mga tao kasi nga Bench Gaga, kasi nga lagi mo Hindi, ginagaya. Baby Gaga. Baby Gaga. Lagi mo kasing ginagaya si Oo, Lady Gaga nung time na yun. Sa yan? Sa Pito. Pero hindi ko talaga bet yun. Pero like, idol mo talaga si Lady Gaga. Oo naman. Parang si Lady Gaga kasi yung parang naging way ko para mapunta ako sa pagiging drag queen. O, parang si Lady Gaga yung yung drag mother ko talaga. Ganon. Parang ganon. Gets ba? Yung parang sa sobrang obsessed ko sa kanya nung bata ako. Tapos lagi ko siyang ginagaya. Yung mga looks niya na obsessed ako sa mga looks niya to the point na mag-uukay-ukay ako, gagawa ko ng costume. Tapos ito, ikukwento ko na. Sige, Kung paano kwento ako mo na napunta yan. sa pagda-drag. So sa sobrang obsessed ko kay Lady Gaga that time, so meron kasing variety show sa Mandaluyong every Christmas. Yung Daluyong. Yung Daluyong. So doon ko unang napanood sila Eva, si Precious, si Bernie, si Eken, sila Buding, tapos may mga ibang performers pa. So nagpa-perform sila doon mga Lady Gaga, nag-impersonate sila na kung sino-sinong artist. So, ayun, parang na-inspire ako sa kanila. Ay, gusto ko makasali sa kanila. Diba? Ayun, hanggang sa napunta ako kay Lady Gagita, naging backup ako ni Gagita. Dinala niya ako sa Palawan 2. Kung alam mo yon sa Cubao. Yes, pero hindi ko naabutan yan. Diba? Ayun, doon ako nag-umpisa talaga sa Palawan 2. Doon ako binigyan ng pangalan na Baby Gaga. Doon nag-start sila Precious, Yes. sila Katkat nagpe-perform doon, sila Gorgeous doon. Yan ang mga Diba, ang iconic. pangit no, Baby Gaga. Baby Gaga! Kasi Oo. nga baby girl ka pa, no? Baby queen ka pa Hindi kasi. ko bet yun, Ben. Tsaka. Pero di ba parang bago rin naging popstar bench, ano pa yung mga una mo naging drag name? Ito talaga ang drag name ko, Venus. Venus. Sa O-Bar, Saan naman Venus. galing yung Venus? Kay Lady Gaga din. Yung song din ni Lady Gaga. Oo nga. Oo, Goddess of Beauty. I love Venus. it. Diba? Pero kasi nung time na yon, ang nagle-Lady Gaga sa Obar, si Katkat. Si Katkat. Pero ginib naman niya yung pangalan na Venus sa akin. Kasi nga, di ba, Yacht is Hard, tapos Fest. Pero yung mga, hindi ko kasi agad napalitan yung pangalan ko sa Facebook. Hindi ko alam na kailangan pala ganon. Oo, para mas Kapag makilala nag-drag ka. name ka na. Tapos, ayun, syempre, ina-add na ako ng mga customers natin sa O-Bar. So, ayun, tawag pa rin nila sa akin bench. Oo. Kasi bench na lang ng bench. Kahit sila Precious, sinakwento niya na parang, Oo, diba? Uy, anong Venus ka dyan? Bench ang pangalan mo. Sabi ka. Diba? Ayun. So, hindi siya nag-work sa akin, yung Venus. So, Tsaka okay din, at least, diba? Talagang sarili mong pangalan. oo, Yung palayaw dala-dala ko mo. yun talaga, yung bench. So, ayan, parang naisip ko nung, syempre, Sarah Geronimo, ano nga ba ang drag name ko? So, naisip ko, Popstar Bench. Kasi nga, Popstar di ba, Bench. very, yung mga ginagaya ko, di ba, parang, Puro mga pop stars. puro mga pop star. Like Queen of Pop, Madonna, di ba? Yes. Madonna tayo. Cher, sino pa ba? Yung mga pop artists sa ibang Lady bansa. Gaga, yan. Siyempre, number 1 na rin dun si Sarah Geronimo. Oo, ang ating pop star dito sa Yes, Philippines. Popstar Bench. Okay, let's go to our next photo. Video. Oh. Si Mami! Si Mother! Kamusta naman? Ay, gano'n ba ako? O, hindi ko gustong paiyakin ka, ha? Ala! Ay, pahingi po ng tissue, please. Oh my God, sorry. Oo. I'm sorry, but Sobrang miss na miss ko na siya.
Like parang, sana naabutan niyo tong moment na to. Kilala mo si mama, di ba? Like, miss na miss ko na yung mga luto niya. Di ba, nag-share ako sa inyo ng mga luto niya. Like, lagi ko siyang lahat kayo kilala niya. So, ayun. Sobrang miss na miss ko na siya na sana lang naabutan niya itong mga gantong moments na nakasali ako sa drag race. Kasi ngayon, kung nandito siya, sobrang proud na proud yun sa akin. Talaga. For sure, At for sure. alam ko naman na kahit wala na siya, sobrang proud siya sa akin. So, ayan. Thank you, Mama. In fairness kasi, naging part din kasi siya ng maturity ko eh. Like, Yeah. nung nawala si Mama, parang ako na rin yung parang pumalit sa kanya. Yeah. Na-experience kong paliguan yung tatay ko, hugasan yung ano ng papa ko. Yung kita mo yung ano, makahawak ka ng ano, nagpapalit ka ng diaper. So ayun, thank you Mama. I love you. Itutuloy ko yung pangarap natin na mapaayos natin yung bahay natin. As in, Si Bench kasi, nung nakilala ko to, very, very vocal to sa... ina mo, very open siya sa family niya, sa story ng family niya. Like, yung mama niya, lagi niyang dinadala sa O-Bar para manood sa amin. Kaya kilala namin yung mama niya. Tapos pag ito, magluluto yung nanay niya, magdadala siya ng pagkain sa O-Bar, sa rehearsal, tapos kakainin namin, ganyan. So, nung pandemic, di ba? Pandemic ba? Or before pandemic, di ba? Nawala si mother. Oo, talagang ang bilis nga nun eh. Parang in 2 weeks, ang bilis niyang, parang advanced stage kasi siya ng ano eh, ng cervical cancer. Tapos meron pa siyang sakit sa puso. So, ayun, naapektuhan na yung puso niya, yung lungs niya. Kasi nga, sobrang laki na ng bukol niya dun sa puwerta niya. So, parang hindi niya na mailabas yung ihi niya. Umakit na sa baga. Complicated Oo, parang hindi naman siya nagka-COVID, pero ayun, sa sobrang tension niya, minsan hindi siya makatulog, nape-pressure siya. Siguro, ayun yung dahilan. Ang main cause ng, yung pinaka-reason ng pagkamatay niya is inatake siya sa puso. Okay. Nag-trigger lang yung cervical cancer. So, nung 2021, yung pinakamalungkot na taon ko. Kasi nag-celebrate kami ng Christmas na parang wala lang. Oo. Pero nung time na yun, sinabi mo rin kanina na parang nung nawala si mother, ikaw yung pumalit na parang nagtaguyod or nanay dun sa pamilya mo and inaalagaan mo si father. Ano nangyari kay father? Ayun, syempre masakit sa akin. Yung parang, nung una nga parang, nung namatay na si mama, siya yung pinakahuling nakaalam. Kasi natatakot kami, baka pag sinabi namin sa kanya agad is, syempre, baka biglang siya naman, di ba? Ganon. So, ayun, tinawag namin mga friends ni Papa. Lahat kami, parang inalalayan namin talaga yung pag-ano niya. Pero ngayon naman, okay naman na si Papa. Tanggap na rin naman niya. Paminsan-minsan nami-miss niya and ayun, nakikita naman niya lagi sa harap niya. May malaking picture siya dun sa bahay namin. So, ayun, patuloy lang din kami sa pag-aalaga kay Papa. Ayun. Ever since, napaka-sweet talaga ni Bench sa family niya. Pero Grabe. ngayon, busy kasi ako, yung kapatid ko na yung nag-aalaga sa kanya. Okay. Anong bukod dun sa mga sa mga luto ni Mama, ano yung mga pinaka-happiest memories ninyo together? Kakulitan niya. Kakulit siya, no? Tapos yung mga pagkadaldali na niya, kunyari ikaw, di ba, makausap ka niya, talagang dadaldaling ka niya to the max. Oo, maraming tanong. Ganyan, Oo, maraming tanong. Si mama mo, daldal. Kung si mama mo ay nanonood ngayon sa Kumu, wow! Kung nanonood ngayon si mama, nakakatakot yun. May message sa Kumu talaga, no? Oo. Baka magbagsak si Baka mama ngayon dito si sa Edita. Kumu. Eto ang camera. Edita Hipolito? Ano? Nandiyan ka. Mag-comment siya at magbagsak. Anong gusto mong sabihin kay Ano na lang message mo kay mama ngayon? Thank you, syempre. Thank you, Mama, dahil naging pasaway man ako sa'yo, pero hindi ka nag-give up sa akin. Pinaramdam mo sa akin na mahal mo ako, kahit may mga struggles tayo sa family natin. And natutuwa ako, nakatulong ako sa'yo.
And, ayun, sobrang salamat, Mama. And, ang wini-wish ko lang, lagi mong gagabayan si Papa. Ganon. Hi! Bench is super duper 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 sweet talaga. Napakabait talaga ni Bench. Okay, next photo tayo. Let's move on to our next photo. Ano yan? Oh, video. Ay, oo nga. Just look at your Pangit pa nung video. Oo, pangit yung edit. Pero, syempre ako yun, no? Ganda ako dyan. Nakatayo! Nakatayo, syempre. Oo, maganda ako dyan eh. Isa si Bench na may pinakamagagandang mukha sa balat ng drag community dito sa Philippines. Si Bench talaga isa, as in, Oy, agree pa kayo doon? Mag-comment kayo dyan. Napakalambot. Mag-comment kayo. Agree ba kayo doon? Napakaganda. Ever totoo since daw. talaga, as in, ang tingin ko kay Bench is talagang ate Bench talaga. Kailan mo na-discover, Tita Bench, that you are a woman? Actually, ano pa lang ako, high school pa lang ako. Like, maigsi pa yung buhok ko. Sabi ko, mali ito eh. Talagang, pati yung speaking voice ko kasi nagda-doubt ako, bakit ganito yung boses ko? Kaya kong kumanta. Tapos parang, mali ito. Bakit may ganito ko? Feeling ko talaga babae ako. Feeling ko talaga babae ako. Oo. As in, ayun talaga. Parang ever since, feeling ko girl talaga ako. Since high school? Actually, hindi nga high school lang eh. Elementary pa lang eh. Kasi naglalak talaga ako sa kwarto namin eh. Tapos? Ilalak ko, tapos yung sumusunod, gagawin mong buhok yung kumot, ganon. Papakailaman mo yung makeup ng mama mo, tapos kapag kumatok, bigla talaga, tulog-tulugan, ganon. Para hindi ma-julyap, ganon. Pero buti sinunod mo yung yung nararamdaman mo, no? Tapos Oo talaga naman. nagtuloy-tuloy ka na. Ito naman ang maganda sa family ko, never ako nag-come out sa kanila. Is parang alam na rin na ata nila, parang habang lumalaki pa lang ako, alam na siguro nila. Very supportive talaga sila sa'yo, no? Ayun lang. Pasabog naman sila doon sa part. Pero I'm very, very happy na talagang you get to live your best life. Yes. Now. Yes. Thank you. I'm very, very happy for you kasi talagang ang ganda-ganda. Saka so beautiful, sobrang bait. You get the best of the career that you have right now. Ang daming tumitingala sa'yo, mga baby queens na grabe ang nakikita nila yung sarili nila sa'yo. So, ituloy mo yan, inspiring, younger generations of queens. Totoo ba yun? Oo, totoo yun, sis. Oo, na-appreciate ko yun. Salamat po. Next na tayo. Next photo natin. A video! Ay! Oo. Si Precious, pak. Ang laki ng festival ni dyan, ni Precious. Hoy, naalala ko, nag-trending to. Ang bongga niyan, dyan kayo sumikat sa TikTok. Yes, totoo. During pandemic yan, Tsaka ano pa yan, nirepost pa yan ni Ate Reg. Sa pagkakatanda ko, nirepost niya yan sa Facebook at saka sa IG niya. Di ba? Yes. So, ang comment ko dyan is ano yan, nakaupo or nakatayo? Nakatayo! Nakatayo? Yes, okay. Kahit nakaupo kayo dyan? Oo, syempre. Tumayo yung namin yung followers namin sa TikTok eh. Oo. Grabe, isa sila sa may pinakamaraming followers na drag queen dito sa Philippines. Ayan, isa pa rin yan sa pinagpapasalamat ko kay Sarah Geronimo. Kasi kung hindi ko siya ginagaya sa TikTok, hindi aangat yung followers ko talaga. True. Very, very successful. Kamusta yung relationship ninyo ni Precious? Bakit kayo sobrang close? Ayun. Lagi naman tayong nagka-catch up, di ba? So, ayun. Ewan ko. Pasabog yung friendship namin ni Bakla. Bakit? Saka basta. Bakit nga? Hala! Hindi, paano na-build yung relationship ninyo? Kasi di ba, Oo. hindi magkatabi kasi kayo sa O-Bar. Oo, magkatabi kami sa O-Bar.
Eto, una ko na-meet si Precious nga, 'di ba, sa Mandaluyong, sa variety show sa Daluyong. So, dati, nung ano pa lang ako doon, syempre nakisingit kami doon, mag-perform ako ng Lady Gaga, parang intermission number. So, ayun, minikapan niya ako ng Lady Gaga. Ni Precious. Kasi nga naalo siya sa akin. Hindi ko alam kung ilang taon siya nun. Basta ako, ang pagkakatanda ko, parang mga ano ata ako nun. 15, 14, ganun. Basta bagis ako nun. So, parang siya, pa 20s pa lang ata siya, or 20s na ata siya nun. Basta ayun, minikapan niya ako, and then, naging drag queen na ako, nagkasama na kami sa O-Bar, talagang, lagi niya akong inaano, tsaka sobrang bait talaga ni Precious. As in, nung walang halong, alam mo yung kahit galit siya, hindi convincing. Parang mabait pa din. True. Oo, dahil. Si Precious pag nagalit, parang hindi siya galit. Magtataray lang, parang lang siya nagtataray. Pero galit na siya nun. Kasi nga, kung hindi naman siya galit, talagang walang mabubutas kay Precious sa kabaitan. Tsaka napaka-matulungin, napaka-generous. And naalala ko, nung bago pa lang ako sa O-Bar, nun talagang lagi niya ako niyayaya sa kanila, dito ka na matulog. Tapos paggising, uwi lang ako. Tapos sabay kami pumapasok. Tumawag ka na ng taxi, daanan mo na kami dito ni Bernie. Sabay kami papasok ng O-Bar. Iba talaga yung bonding namin. Para talaga siyang elder sister talaga natin. Yes, no? parang ate talaga namin siya. Mm-mm. And hindi siya nagkukulang hanggang ngayon sa pagbibigay ng advices. Ayun yung sobrang na-appreciate ko sa kanya. So, I love you, Beth! Very, very, very supportive. Okay, next photo na tayo. Ay, oo. Parang nakaraan lang to. I love that! So, ayun na nga. Nakakatawa to. Ano to? Nakatayo or nakaupo? Nakatayo, syempre. Ipasok talaga natin tong photo and video na photo na to. Nakatayo. Nakatayo. Oo, di ba napabagsak si Vag Queen? Actually, bago ko gawin si Chapel Roan nung mga panahon nung mga nakaraan lang, una ko talaga siya nakita kay Brigading, parang bagay sa kanya. Sinabi ko yun sa'yo, di ba? Sis, gawin mo tong good luck bag, bagay sa'yo. Kasi si Bakla, yung mga ganyan-ganyan ni Bakla, parang bagay sa'yo yun eh. Parang very Chapel Roan. Oo, yung mga baliw-baliwan. So nagulat ako magsa-Chapel Roan ka. Eto na nga, ikaw magkwento mo. Hindi, ito kasi, sabi ko, nung napanood ko si Bench mag-Chapel Roan, diba? Ang dami rin nagsabi sa akin na mag-Chapel Roan. So this is the time ng Baxilog na nag-Chapel Roan kami pareho ni Bench. So sabi ng mga tao sa akin, bago pa yung time na to, uy, mag-Chapel Roan ka, Brigading, bagay sa'yo kasi ka-acting-acting mo siya, ka-nuances mo, tapos parang very baliw-baliw din yung peg niya. Sabi ko, sino ba yun? Alam niyo namang hindi ako mahilig sa mga bagong artist. Tapos nung napanood ko, sabi ko, oo nga, grabe, ang cute naman ito. Pero kasi nakita kong ginagawa na ni Bench sa O-Bar. Tapos napanood ko siya sa The Intervention na ginawa niya. Grabe. Paandar, may paapoy. Yes. Ilan yung reveal niya, nagpadugo. So sabi ko, gagawin ko pa ba? Ginagawa na ni Bench. Hindi, atake ko naman kasi yun. Oo, atake nga ni Bench. Sabi ko, nakakahiya naman na parang ginagawa na ni Bench tapos aagawin ko pa or parang gagawin ko pa, di ba? Pero nung time na to, sabi ko, dahil anniversary ng Baxilog, sabi ko, gusto kong gumawa ng performance na i-offer ko naman dun sa mga fans na nagre-request. Di ba? So sabi ko kila Iza, na nagre-request kila Vanna na magganito ko, sabi ko, sige, gagawin ko yung Chapel Roan. Pero kailangan ko humingi ng tulong kay Bench. Kasi si Bench talaga yung napanood ko na kapag nag-impersonate, talagang fully committed. From head to toe, inaral, gagastosan yung costume, may paandar. So, nung time na to, tumawag ako kay Bench. Sabi ko, Ate Bench. Ate Bench, grabe yung performance mo. Nag-message siya. Ate Bench, grabe yung performance mo kanina. Ang galing-galing mo dun sa Butterboy. Grabe yung mga reveals mo. Hindi ko talaga kinakaya. Oo nga eh. Oo nga, no. Pero sabi ko sige na. Ano kailangan mo? Sabi niya, hindi, sige, gusto mo bang hiramin? Magpapalit ako ng pyesa. Magsha-Chapel Roan din sana ako. Hindi ko hihiramin yung costume mo. Pahiram lang ng wig. Tapos tawa na kami ng tawa kasi nga, naging na namin maghiraman ni Bench ng gamit. Hindi kasi ito si Brigading ugali niya kapag manghihiram siya sa akin. Laging, kamusta ka, Ate Bench? Sis, kamusta? Tapos ang dami pang kamustahan. Hanggang sa, sis, anong kailangan mo?
Eto na nga. Oh. Nakaka- Pahiram ako ng ganito. Naiinis nga ako pag inuunahan ako eh. Dapat ako talaga yung magsasabi kasi Oo. nag-build muna ako ng moment kasi hindi naman kayo magkausap ng 24/7 or laging ng araw-araw or every week, di ba? Pero pag may message, syempre, build ka, hi, kamusta? Tapos bukas, manghihiram ka na. Ganon. Binibuild mo muna, syempre. Oo, ganun yan. Si Raulo to. Pero, Kaya inuunahan ko na, ano kailangan mo? O sige, gigive ko naman eh. pero sobrang supportive ni Bench ever since. From choreography, from help sa mga birthday show ko, nagko-choreo pa yun ng mga production ko. Talagang maaasahan to. Sobrang sarap na kapatid ni Bench sa drag community as in. Kaya very, very happy ako na nakapasok ng Drag Race. Kasi di ba, parang 2 years nung last season, di ba? Hindi ako nakapasok. Hindi ka nakapasok, pero that was also the most challenging time for you kasi parang kinestyon mo yung sarili mo, di ba? Parang ang dami mong... So, ang ginawa ko, nag-enjoy kasi bago ako pumasok ng Drag Race is full of love ako, hindi ako stress. So, nung pumasok na ako, doon na lang ako na-stress. Hindi kasi, nung time before... Okay lang kasi kapag stress kang pumasok, lalo ka pa may stress, wala na, depress ka na nun. Di ba? Nung season 2 kasi ang dami ring pressure. Na, dapat makapasok si Bench. Tapos hindi siya nakapasok. So parang dinibdib ni Bench yun. True. Nung time na yun. Pero tingnan mo naman kung saan ka nakarating ngayon nung nakapasok ka ng season 3, di ba? Na gano'n na tayo na, fly far, gano'n. Oo, nag-fly far ka, nag-fly high ka na. Oo. Okay. Let's go to our next, last na to. Okay, game. May picture pa. Oh my God, nakakatawa to. Ayun yung part na yun, tawa ako ng tawa dyan. Kasi umiiyak kami. Ang hilig yung mag ganyan-ganyan. Yes, so kapag wala kaming doings talaga. Pag walang doings. Oo, kapag wala kaming, kunyari, wala kami, shit, anong gagawin natin? Mag-picture-picture na, mag-snapchat tayo, ganyan. So, ayan, moment na yan, tawa kami ng tawa niyan. So, ayan, tapos ito yung huling date namin. Gano'n na kayo katagal ni VJ? Mag 5 years na kami. Okay. Ngayong September din. Next week, 5 years na kami. Hindi nagugulat ako. Bago mo natin ituloy yung interview mo kay BJ. Si BJ ba ay nakaupo or nakatayo? Nakatayo! Nakatayo siya, ikaw? Ano ko siya? Uupuan! Inuupuan? Oo, uupuan natin yan. Later ka, baby! Nanonood ba siya ngayon? Maglilinis ako pag uwi. Maglinis ka na din. Oo. Maglinis sa kwarto, di ba? Maglinis sa kwarto. Hindi, like, paano kayo nagkakilala? Di ba, nabanggit ko sa Drag Race na first love ko siya. Totoo yun. Like parang so super crush ko talaga ng mga dancer pa lang kami. That was 2013, 2014. So, nagkikita-kita lang kami yun sa mga dance contest. So, ayun, nagkakainuman lang kami. Siyempre, mga grupo ng dancer, tapos grupo namin, tapos grupo ng iba. Nagkakasama-sama sa inuman. Tapos, ayun, nakakainuman ko siya. Super crush ko talaga siya. Like, ayun. Nagkakainuman kami. Sino nanligaw? Niligawan ka talaga niya or ikaw yung parang lumandi sa kanya? Nung dati ako. What do you mean by dati? Kasi dati may eksena, naging kami na. Oo, pero hindi namin kinount yun kasi sabi niya malas daw yun kaya ayaw niya. So kung hindi kami naghiwalay noon, parang nasa 8 to 9 years na kami. Matagal na talaga. Oo, pero ngayon hindi namin binilang yun. So magpa 5 years pa lang kami next week. Ang tagal pa rin ng 5 years na yun, Yes. Like parang yung love story namin, si Jolly. Like, kunyari, dancer pa lang ako noon, like si Angel Boxing at saka si Jolly. Talagang kapag madaling araw, syempre wala na kaming ginagawa. Ano gagawin natin? Maglakad-lakad tayo. Ay, hindi daanan natin yung bahay nila BJ. So, ayun, dadaan ako doon. Tapos, masaya na ako kapag nakita ko siya. Ganon, te! Nakakaloka! Push talaga eh. Talaga, tara, lakad-lakad tayo. Rampa-rampa tayo. Sila bakla, ang hanap nila, yung dalawang kasama or kung sino yung kasama ko noon, ang habol nila, booking. May booking. Ako, ang habol ko lang, madaanan yung balor nila. Makita ko lang siyang nandun.
okay na ako. Alam, dyan siya. Keme. Kapag niyaya kami makipag-inuman, di go! Ganon. Pero minsan wala eh. Minsan may mga times na, ay, wala siya. Balik na tayo, ganon. Wait, kamusta namang boyfriend si BJ? Sobrang sweet. Ang dami na namin din pinagdaanan. Si BJ kasi, naging dancer din namin to sa O-Bar before. Pero ngayon nasa Rampa na siya nagpe-perform. Napakabait, napakagaling, napakagalang, humble lang, no? Hindi siya yung mayabang na magaling siya sumayaw or what. So, ayun. Siyempre, iba yung pinapakita niya sa inyo. Yung sa amin naman, Siyempre, iba yung pinapakita niya sa inyo. Oo, hindi. Tama naman yun. Totoo naman yung pinapakita niya. Like, parang sobrang strict niyang jowa. Like, parang siya yung mas mature sa aming dalawa. Yung lagi niya akong pinagsasabihan na gano'n. Hoy, ikaw lagi ka na ng ganyan, Chenely, na ayusin mo. Para siya yung nagtuturo sa akin. Parang ginagabayan ka niya as a boyfriend. Yes. So, ayun. Happy naman ako and tawag dito, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Kinikilig ka, girl! Gago. Uy, ano ba? Nakakainis! Nakakainis yung kinikilig! Oy. Nakakatawa. Uupuan later. Kung may message ka kay BJ, anong masasabi mo sa kanya? Hello, baby. Hello, baby ko 025. Jeje Mon. I just want to say I love you so much. Thank you for supporting me all the way. Nag-drag ka pa para sa akin and ngayon magiging drag king ka na. Salamat dahil yung circle ko na is napakisamahan mo kasi 'di ba gangster siya. So hindi ko alam kung kaya niyang pakisamahan yung mga ganun. Pero na-convert 'di ba? Like parang sobrang nagbago. Sobrang support niya sa LGBT. As in lahat tayo pagtatanggol niya, ganun. Totoo. So ayan, thank you baby ko. I love you so much. See you later and Kaya ako natuwa. I think one of the moments kagabi nanonood ako ng Drag Race. Naiyak ako kay BJ kasi para pumasok dun sa competition as a proud boyfriend ni Bench. Grabe yung impact nun. As in, na-touch talaga ako kasi napakaswerte ni Bench. Having BJ as your boyfriend. As in, talagang naiyak talaga ako. Tsaka ang tapang din niya to the point na parang sa Facebook niya, parang ang angas-angas niya, gangster siya. Tapos papasok siya doon ng naka-drag. Hindi siya talaga nahiya and ngayon magiging drag king pa siya. True. Yun yung nakaka-proud. Nakaka-proud talaga si BJ. Mahal na mahal ko rin yan si BJ para sa'yo. As in, I'm very, very proud. Kasi, ay nako. I love BJ. I'm happy na may ganyang klase ng tao. True. Na nag-exist. That's a wrap for our segment. Wrap na? Hindi, Bakit? jump pa lang sa segment na yan. Okay. Kala ko tapos na eh. Marami pa. Ano 2 days? 2 days pa. Go, laban. Nakakatawa. ang dami naming natutunan about your life, Bench. Nakakaiyak ka. Iyakin din to para tong si Precious eh. Hindi naman. Hindi, iyakin ka talaga kasi very sweet lang talagang klase ng tao si Bench. As in, sobrang humble. Kung ano lang kung saan siya masaya, dun siya. True. Kapag agree siya, masaya ka dyan, masaya ako para sa'yo. Hindi siya yung At parang... may gusto lang ako i-share. Dati kasi, nung mga bata-bata pa ako, gusto kong magkaroon ng malaking circle of friends. Gusto ko may mga ganyan. Pero ngayon, na-realize ko na, hindi ko pala kailangan ng ganong kalaking friendship. Like, kung sino na yun nandito, like, ikaw, isa ka doon. Parang tayo-tayo na yun. Hindi ko na kailangan maghanap pa ng iba. And yung mga season 3 queens ko, isa pa to, na parang, isa sila sa mga nagbibigay ng support sa akin. Marami ako natututunan sa kanila, sa inyo. And thank you for that. And I love you for that. Salamat. Totoo. I'm so proud of Bench talaga. As in, sobrang layo ng narating mo, sister. Hi! Okay, dahil dyan, mag-game muna tayo ulit. Ay, another game. Sige. Go! Etong game naman na to is magka-prank calling lang tayo. Ay, putang ina! Eto na yun. Asa na yung cellphone ni Tita Bench? Hello! Basic lang to sa'yo. Magaling ka naman mag-prank. Kayo nila Precious. Mas magaling si Precious, ti. Ay.
Ay, baka alam ni Precious. Oo. O kaya nag-video yun eh. Nag-video, Oo. nag-photoshoot siya ngayon. O, tawagan mo si Lady Gaga, Si baka Lady sumagot. Gaga, no? Ay, si Sarah G! Baka sumagot. Hindi sasagot yun. Alam mo naman yung Viber niya eh, or WhatsApp. Di mo alam. Wala akong number niya. Hindi mo kayang tawagan yung yung handler niya. Hindi ko nga kilala ang handler niya. So, ayan. Sige. Parang maganda si ano. Basta itatapat mo lang yung mic. Go. Kasi ikaw na bahalang umarte. So, si Mama Eva na lang. Si Mama Eva. Okay. Eva Papaya. Si Eva Papaya kasi, mahilig din niya mag-prank sa amin. Sasabihin niya, Gigi ba pangalan ko? Gigi, kasi di ba makeup artist din ako. Gigi, ano gagawin mo sa linggo? May show ka ba? Oh, may racket tayo sa Mandaluyong ha. Biktima ka din? May make-upan ka. Madali lang. Ang laki ng TF, 10,000. Isa lang may make-upan mo. Sino dun? Basta sa munisipyo pumunta ka, sino nga dun? Tapos papakita niya yung picture. Sunday morning, ipapakita niya yung picture ng may make-upan. Gigising ka ng maaga. Yung mukha ng lion. Yes! No, tiger! Hindi lion yung tiger. Tiger City kasi. As in, gago talaga, girl. Gigising ka ng maaga. Manghihiram ka ng mga gamit pang make-up. Yes. Ay, totoo. Lahat Totoo kami yun. prinank niya. Oo, lahat ng baguhan na ganun niya. Ako naman, ang prank naman sa akin, silang dalawa ni Precious, like, gusto mo ba ng racket? Ang TF is 15,000. Di ba? Ang laki. Magkano lang TF mo kapag sa racket noon, 1,500. So, ayan. Pero sa Mandaluyong din to, ang gagawin mo lang, may make-upan mo lang yung ano. Ano yung may make-upan ma? Basta sa City Hall to, magme-makeup ka. Kailangan malagyan mo ng false eye yung ano nga ilalagay ng false eye? Bukas ko na lang sasabihin. So, ayan na, kinabukasan na. Ano yung may make-upan ko? So, isasend yung picture ng ibon dun sa sa Mandaluyong. May ibon kasi dun eh. Oo. Wala laro. Playtime si Mama. O, go kayo, balikan natin siya. I-prank mo siya, tawagan mo yan si Mama Eva. Try natin. Hello, Mama Eva. Sana sumagot. Sasagot yan. Pag mga call, sumasagot yan si Mama eh. Tita Baby? Oo naman. Oo, si Tita Baby na lang. Sige, kulitin natin Tita Baby. Ay, oo, si Tita Baby. Gising pa yun, natuto na magpuyat yun dahil sa atin. Totoo ba to? Ano? Ano totoo ba? Na tumawag ka. Sabi ko, baka mapindot mo lang. Ano? Tita Baby, may racket kasi ako. Kailangan daw ng season 3 queens. Like, ikaw kasi, ang i-give daw nila sa'yo is parang Madonna. Ako, share. Tapos, si Maxi is magdodona summer. Kailan to? Carry mo ba? Pero kailan siya? Tsaka, may TF ba to? Magkano ba yun? Ano naman TF, ma? Saan? 30,000 each. Saan? Ay, okay yun ah. Diba? Pasabog, Oo. diba 30K? Pwede na yun, tita. Pero bukas to sa Batanes. Ay, ang ganda. Totoo ba? Gaga. Yes. Ay, totoo? Yes, tita. Batanes. Pero sagot naman daw yung pamasahe. Bukas sa Siyempre, Batanes? dapat sagot yung pamasahe, diba? Oo. Dapat sagot nila pamasahe papunta at pauwi. At saka, tika muna. Anong oras to? Babiyahe tayo bukas. Putang ina. Akala ko nagbibiro ka. Oo nga. Bukas ang biyahe. Bukas ang biyahe sa magbabas lang tayo papuntang Batanes. Gagi. Hindi ba ang Batanes, separate island? Oo, magbabas ka na. It's a prank! It's a prank, Tita Baby! Tita Baby, open mo naman yung camera mo. Open mo naman yung camera mo. Hi, Tita Baby! Hi! Hi! Nasa The Brand ka! Sabi ni Tita Baby, fuck you. Mga pakyo kayo. Pinawisan ako doon. Ano? Pinawisan ako. Hi! At
Nandiyan ba kayo? Asan kayo na kina Briggs? Nasa The Brand. Nasa Kumu. Ang ina nyo, pack you! I love you, Tita Baby. I love you. Gago ka. It's a prank. It's a Yung 30 mil ko. prank. Akin na Grabe. yung 30 mil. Oy, si Brigiding na bahala sa 30 mil mo. I love you, Bench. I love you. Oh, Kasi sige. diba super... Asan si Briggs? Ito. Ayan o. Super love niya kasi si Madonna, as in super idol niya talaga si Madonna. Kaya naisip Love ko, you, Madonna, miss ang you here. racket mo. O, racket tayo sa Batanes, ha? I love you, Tita Baby. Bye-bye. Prank success! I love it. Naloka siya. Naisip ko talagang Madonna kasi ayun talagang idol niya. Kasi yan ang kaidaran niya. Yes. Hindi, talagang super idol niya talaga si Madonna. As in, parang kung ako, si Lady Gaga, siya si Madonna. Ganon. 20 years ang gap namin yan ni Tita Baby eh. Yun okay. Siyempre, siya yung katabi ko sa di ba, sa workroom. So, ang dami namin na pag-usapan ni Tita Baby. Hindi lang nating nakita. Ganon. Okay. Pero prank success! I love you, Tita Baby! Ding, 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 ding! Okay, game. Dito sa ating next game, I'm just steering it. Ang gagawin lang natin is magbabanggit lang ako ng mga pangalan or mga tanong. Tapos, sasagutin mo lang siya agad-agad. Okay. Okay. So, pag ayun na yung final answer mo, pipindutin mo lang yung bell natin. Ito ba yun? Sobrang lakas. Oo. Yan, ganyan kalakas. Okay. Pwede ka naman mag-explain ng konti kung gusto mo. Okay, sige, go. Okay, game. Our first question is, your most favorite queen from season 3? Ha? Sino? Si J. Queen. Hindi. Hindi. Yung ano muna, yung sagot tapos answer. Okay, game, go. Sasagot muna ako bago gumanon. Yeah. Baliktad pala. Kala ko parang game ka naman. Ganon. Tapos siya ka sasagot. Parang wawawi lang eh, no? Oo. No, diba? So, sino ngayon ang ano mo? And then, syempre si Tita Baby. Siya yung pinaka-close ko. Siya yung lagi kong kausap. Bukod kay Maxi and Angel kasi kakilala ko na naman sila eh. So, si Pero Tita magkatabi rin Baby. kayo, di ba ni Tita Baby? Oo nga, magkatabi nga kami sa workroom. Kaya kayo close? Mm-mm. Oh, siya. Yes. So, Okay, next. Anong mas pipiliin mo, Bench? Maging drag queen or maging pop star? Popstar! Maging pop star! Oh my God! Oo naman. Siyempre kapag popstar ka na, avail mo na all. Pwede kang maging drag queen, pwede kang maging kahit ano, di ba? Magka-concert ka and Yes! all that. Pero parang kaya mo rin naman gawin yun kahit isa kang drag artist, Oo. di ba? Well, Kasi drag queen na ako eh. so maging pop star Drag. na. Oo, dapat popstar na drag queen. Ganon. Yan, okay. Sino ang pinaka Ako na yun, most... popstar bench. Ganon. Yun na yun. Sino ang most inspirational Filipino drag queen for you? Precious Paula Nicole. Aww. Anong mas gusto mo? Mag-perform as popstar bench or mag-impersonate? As popstar bench. Best Drag Race PH judge. Ay! Sino ba? Oo, Precious na lang. Oo nga, I nag-judge love you, din siya. Pes. Kahit ano, tagilid tayo doon. Oo nga, ang daming critics sa'yo ni Precious niya. Pero tama lang naman yan. Ako rin naman yun din Give ko masasabi sa'yo. ko. Tangina mo. Kung may judge ka na gusto makita sa Drag Race PH, sino? Sarah Geronimo. Ay, oo nga. Diba? Kung ikaw ay matatrap sa isang island, sinong gusto mo makasama? James Reid. James Reid? Hindi yung jowa mo, si James Reid talaga. Si James Reid. Bakit? Fantasy, di ba? Oo, crush ko talaga yun si James Reid. Oo, crush na Kahit crush. naman sa kanya may tanong yun, sasagutin niya si Yasi Pressman eh. Oo, super crush niya si Yasi Pressman. Okay, yun na yung ano natin. Ha? Ano? Nakatayo or nakaupo? Pwede both. Kasi uupuan ni... Hindi kailangan mawala, no? Oo, pero nakatayo! Yeah! Dahil dyan pa lang naman natin. Ibida si natin yung Popstar. katangkaran natin, di ba? Thank you, the
Brand. Thank you, sister. I Thank love you you so much, Benj, for joining us much. today. I really Yes, of appreciate. course. I-invite mo naman yung mga yung mga Kumu audience natin. Ayan. Kung Hi. saan ka pa na pwedeng Hi, mapanood or support. ano yung Comunizens? Comunizens. Hi, mga Comunizens. And thank you. Thank you for inviting me here sa The Brand. Abangan nyo pa po yung mga next episode ng Drag Race Philippines. Yes. Few episodes na lang po yung natitira, pero abangan nyo. Babalik pa po kami. Pwede ba yun? Hindi naman, di ba? Oo, Makakabalik ka basta pa rin. yun, babalik kami sa syempre, bumabalik naman talaga lahat ng queen sa dulo, di ba? So, ayan, abangan nyo po yun. And syempre, follow nyo po ako sa aking mga social media, Facebook, TikTok, Instagram, X, Threads, ayan. Follow nyo po ako, Popstar Bench lang po. Yan. Oh, palapakan natin si Popstar Bench. Bench, I just wanna say na whenever I see you performing, I'm always inspired. I always see Thank your you. heart. Alam mo, para kang sumunod kay Precious na talagang may puso mag-perform. Yes. Hindi, at saka bukod doon, totoo talaga na kapag si Popstar Bench yung napapanood ko, ang Give na give. ang sarap katrabaho, ang gaan-gaan kasama. Pag nag-perform, committed. Like nung there was a time nung nasa The Intervention kami, meron siyang performance na ang dami niyang ginawang paandar. Sabi ko, sis, ang dami mo namang paandar. Ang effort mo na, sis, this is what we do in O-Bar. Diba? You remember? So na-remind ako na parang grabe yung training ng O-Bar sa amin. Oo, kasi buo dalang-dala ni gusto Bench. natin mag-perform, 'di ba? So i-give na natin sa mga tao. At after all, kung gusto mo maka-receive ng magandang energy sa audience mo, i-give mo na sa kanila, 'di ba? Ibigay mo yung napakagandang energy. And that's what you always give us and what you gave sa amin sa Drag Race Philippines Yes, Season 3. thank And you I so can't much. wait to see more from you. You deserve everything. We love you so much. I love you so much, sis. Thank I you, love sis. I love you too. Thank you, thank you. Abangan nyo pa ang mga next episode ng The Brand. Yes. Thank you so much, Bench. Yes. Gusto ko tang pasalamatan sa lahat ng love, sa lahat ng effort na ginagawa mo for yourself, your family, your friends, lahat kami na-inspire sa'yo. And tuwing Thank you. gini-GB kita, hindi yun for the para manghihiram lang ako ng gamit. Totoo naman. Gini-GB talaga kita kasi you deserve to hear those things. Yeah. And I love you and I appreciate all your love. Hindi, back. okay lang din yun yung mga ganun. Kasi, ayun ka eh. Kumbaga, pag-uugali mo yun and napapasaya mo din ako sa pag-uugali mong yun. Ayun. Aww. Thank you. I love you, sis. Keep on inspiring us kasi talaga to pusher din to si Bench eh. Pag may performance kasi ano yan, sis? Ba't ganyan lang yung performance mo? Iyata mo yan, tsaka, sis. dapat Magpalit ka hindi ng pyesa. tsaka. Ayaw natin ng tsaka. Dapat Ganyan yan, pasabog. Oo, I love it. I love it. I am so proud of you being part of Drag Race Philippines Season 3. This is your time and watching you on the show is like I'm so proud na nakapasok ka na. At least, Talaga, diba, proud ka. tayong magkakapatid nakapasok ng Drag Race Oo, Philippines. talaga ba? Proud ka kahit ganun yung damit? Oo, proud pa rin ako. Ano ka ba? Part of thank you, your sister. journey yan. So, maraming salamat po, Kumu, for co-producing this show. Yes. Please watch our live stream every Thursday, 6:30 p.m. And doon nyo mapapanood yung uncut version ng episode. So lahat ng bonding namin, lahat ng mga tawanan at kwela at mga riot namin dito sa studio, doon nyo po mapapanood every Thursday, 6:30 p.m. And a big shout out to Drag Scene Stand Posting and House of Ding for the support. So guys, if you like this video, please comment down below kung nag-enjoy kayo, may hindi ba kayo nag-agree, kabash-bash ba yung guest natin? No bashing on the comment section, ha? Oo, tangina Support nyo. lang tayo, GB lang tayo lahat dito. At kung sino yung gusto nyo makita dito na mag-guest natin sa Brigading the Brand. Okay, please like, comment, and subscribe to our channel because I will see you here next week, only here on Brigading the Brand. The Brand. Season 2.